Ang nakabibinging tunog ng bumibigay na bakal, ang pagsabog ng salaminin na parang libu-libong diamante sa dilim. Iyon ang mga huling bagay na narinig at nakita ni Marco bago siya lamunin ng kadiliman. At sa sandaling iyon, bago ang lahat ay maging itim, isang pangalan lang ang nasa kanyang isip. Katrina. Ilang oras lang ang nakalipas. Ang pangalang iyon ay simbolo ng kanyang buong mundo, ng kanyang hinaharap. Nasa gitna sila ng isang marangyang pagdiriwang para sa anibersaryo ng Alonso Realty. Ang kislap ng mga ilaw mula sa dambuhalang chandelier ay naglalaro sa mga mamahaling damit ng mga bisita. Ngunit para kay Marco, iisa lang ang bituin sa gabing iyon, si Katrina Santos, ang kanyang mapapangasawa. Isang sikat na social media influencer na may milyon-milyong tagasunod. At sa paningin niya, ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Nakatayo ito sa kanyang tabi. Suot ang isang pulang bestida na yakap sa perpekto nitong katawan. Bawat ngiti nito ay parang isang pangako. Bawat sulyap ay nangaakit at mahal na mahal niya ito. Hinawakan niya ang kamay nito at dinala sa gitna ng bulwagan. Tumugtog ang isang malamyos na musika. Habang sila'y nagsasayaw, ibinulong niya dito ang mga salitang matagal na niyang itinatago sa kanyang puso. Ikaw ang lahat sa akin, Katrina. Ikaw ang pangarap na hindi ko alam na posible pala. Nakikita niya ang pag-init ng mga mata nito, ang bahagyang panginginig ng mga labi nito. Ito na ang tamang panahon. Biglang huminto ang musika. Lumuhod si Marco sa isang tuhod, sa harap ng daan-daang matang nakatingin sa kanila. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kahon na yari sa pelus. Katrina Santos, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Sa harap nilang lahat, gusto kong malaman ng buong mundo kung gaano kita kamahal. Ikaw ang nagbigay kulay sa buhay ko. Will you marry me? Isang hiningang puno ng pagkamangha ang kumalat sa buong silid, na sinundan ng isang nakabibinging katahimikan. Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Katrina habang dahan-dahan itong tumatango. Yes, Marco, yes! Naghiyawan ang mga tao. Isinuot ni Marco ang diamanteng singsing sa daliri ni Katrina at hinalikan ito ng buong pagmamahal. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang siya na ang pinakamaswerteng lalaki sa balat ng lupa. Ang biyahe pauwi ay dapat sana isang pagdiriwang ng aming bagong kabanata. Ngunit habang si Marco ang nagmamaneho, abala si Katrina sa kanyang cellphone, naka-livestream para sa kanyang milyon-milyong tagasunod. Ang liwanag mula sa screen ay nagbibigay ng artificial na kislap sa kanyang mga mata. Oh my gosh, mga sisi, kita niyo ba ito? He's officially off the market. Isn't this ring just divine? Masayang sabi niya sa camera, iwinawagayway ang kanyang kamay. Ang atensyon niya ay wala kay Marco, kundi sa mga numerong umaakyat sa kanyang live viewer count. Bahagya siyang napangiti, ngunit may kaunting kirot sa kanyang dibdib. Gusto niya sanang suluhin ang sandaling ito. Katrina, love, baka pwedeng sa ating dalawa muna ang gabing ito? Mahinang pakiusap niya. Tumingin ito sa kanya saglit, isang nangiting pang-kamera pa rin ang nasa labi. Of course, baby. After this lang, I just want to share our happiness to the world. Bumalik ito sa pakikipag-usap sa kanyang mga followers at bumuntong hininga na lang si Marco. Ibinaling ang tingin pabalik sa madilim na kalsada. At doon nangyari ang lahat. Isang nakasisilaw na ilaw, isang malakas na busina na parang sisira sa kanyang pandinig. Wala nang oras para umiwas. Naramdaman niya ang marahas na pagyugyog ng sasakyan. Ang tunog ng nababasag na salamin. Ang sigaw ni Katrina na naputol sa gitna. At pagkatapos, kadiliman. Ang una niyang naramdaman ay ang matinding sakit sa kanyang ulo. Sunod ay ang mahinang, paulit-ulit na tunog. Beep, beep, beep. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti!
Ang lahat ay puti. Amoy gamot. Nasa ospital siya. Nakatayo sa tabi ng kanyang kama, ang kanyang ama, si Don Ricardo Alonso. Baka sa mukha nito ang pag-aalala na hindi niya kailanman nakita dati. Sinubukan ni Marco na magsalita, ngunit tuyo ang kanyang lalamunan. Garalgal niyang tanong. Si Katrina? Ayos lang siya, anak. Ilang galus lang. Ikaw ang mas napuruhan. Sagot ng kanyang ama. Ang boses ay mabigat. Nakahinga siya ng maluwag. Ayos lang si Katrina. Iyon ang mahalaga. Sinubukan niyang bumangon para hanapin ito. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga binti. Ngunit walang nangyari. Parang may yelong gumapang sa kanyang buong katawan. Sinubukan niya ulit. Mas malakas. Pero wala. Para siyang isang manika na naputulan ng tali. Hindi niya maramdaman ang kanyang mga binti. Anak, may pag-aalalang sabi ni Don Ricardo. Hindi ko maigalaw yung mga binti ko pa. Nanginginig na, sabi ni Marco. Anong nangyayari? Sakto namang pumasok ang isang doktor, hawak ang isang clipboard. Ang mukha nito ay seryoso at puno ng habag. Mr. Alonso, dahil sa tindi ng pinsala sa iyong spinal cord, may malaking posibilidad na hindi mo na muling maigalaw ang iyong mga binti. Gumuho ang mundo ni Marco. Ang mga salita ng doktor ay umaling-awngaw sa kanyang tainga. Anong ibig mong sabihin? Ang pinsala ay permanente. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Katrina. May ilang benda sa braso, ngunit bukod doon ay mukhang ayos lang. Sa kabila ng lahat, isang bahagi sa kanya ang umasa. Umasa na ang pagmamahal ni Katrina ang magiging lakas niya. Humarap si Don Ricardo sa babae. Hindi na siya makalalakad, Katrina. Tinitigan ni Marco ang mukha ng babaeng pakakasalan niya. Hinanap niya ang lungkot. Hinanap niya ang awa. Hinanap niya ang pag-ibig. Ngunit ang nakita niya ay isang mabilis na pagkurap ng mga mata. Isang halos hindi mahahalata na pag-igting ng kanyang panga. Hindi iyon pag-aalala. Iyon ay pagkalkula. Isang malamig at mabilis na pagtatasa sa sitwasyon. At sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang pisikal na sakit at pagkasira ng pangarap, isang kakaibang kilabot ang gumapang sa kanyang gulugod. Mas masakit pa sa kanyang mga binting walang pakiramdam, ang amoy ng Lysol at ang mahinang ungol ng mga matatanda. Ito ang mundo ni Elara Reyes tuwing gabi. Isang nursing aide sa isang maliit na home for the aged. Sanay siya sa mga tunog ng kalungkutan at pag-iisa. Sa isang sulok, nakabukas ang isang lumang telebisyon. Iniulat ng isang news anchor ang tungkol sa isang malagim na aksidente sa kalsada na kinasangkutan ng nag-iisang tagapagmana ng Alonso Realty. Napahinto si Elara sa kanyang ginagawa. Ang basang-basahan ay nanatili sa kanyang kamay. Marco Alonso. Ang pangalang iyon ay pamilyar. Ito ang lalaking laman ng bawat post, bawat kwento, bawat pangarap ng kanyang kapatid sa ina, si Katrina. Nakita niya sa screen ang larawan ni Marco. Gwapo, makisig ang ngiti ay parang nangangako ng magandang kinabukasan. At sa tabi nito, ang larawan ni Katrina. Nakakapit sa braso nito na para bang ito ang pinakamahalagang tropeyo. Isang pamilyar na kirot ang kumurot sa puso ni Elara. Ang kirot ng paghahambing, ng pagiging anino lamang. Maya-maya, nagring ang kanyang mumurahing cellphone. Isang pangalan ang lumitaw sa screen na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang kanyang ina-inahan, ang ina ni Katrina. Bihira itong tumawag. At kapag tumatawag ito, laging may dalang problema. Pumunta ka sa mansyon ng mga Alonso. Ngayon na, utos ng nasa kabilang linya, walang kahit anong pagbati. Pero nasa trabaho pa po ako. Hindi ako nagtatanong. Inutusan ako ni Katrina na papuntahin ka dito. Bilisan mo. At ibinaba na nito ang tawag.
Nang makarating si Elara sa dambuhalang mansyon ng mga Alonso, ang bigat ng bakal na tarangkahan ay parang bigat ng kanyang dibdib. Pinapasok siya ng isang katulong at itinuro sa sala. Ang eksenang naabutan niya ay parang kinuha sa isang teleserye. Hindi ko na itutuloy ang kasal. Anong gagawin ko sa isang lumpo? Isang pabigat! Sigaw ni Katrina. Ang mukha nitong laging maamo sa kamera ay puno ngayon ng galit at pagkasuklam. Walang hiya ka! Matapos ang lahat ng ibinigay ng pamilya namin sa'yo, sagot ni Don Ricardo. Ang boses ay dumadagundong sa galit. Ibinigay o binili? Binili ninyo ang oras ko, ang imahe ko, at ang kontrata ay para sa isang buong tao, hindi sa isang baldado. Inihagis ni Katrina ang diamanteng singsing sa isang mesang gawa sa salamin. Ang tunog nito ay parang isang sampal. Napansin ni Katrina ang pagdating ni Elara. Lumipat ang tingin nito mula kay Don Ricardo patungo sa kanya at isang mapanuyang ng ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Ayan na pala ang anino ko. Sabi ni Katrina, sapat na para marinig nilang lahat. Ang paboritong paalala ng pamilya na kahit ang tatay ko ay may kakayahang magkamali. Bumaba ang tingin ni Elara. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Bakit mo siya pinapunta dito? Tanong ni Don Ricardo. Ang tingin ay lumipat kay Elara, puno ng pagsusuri. Simple lang, sabi ni Katrina habang papalapit kay Elara. Aalis na ako, pero dahil sa kabutihan ng puso ko, nagdala ako ng kapalit. Isang tagapag-alaga. Sanay naman yan sa paglilinis ng dumi ng iba. Di ba? Mana sa nanay niya. Hindi na napigilan ni Elara ang isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit si Don Ricardo ay tinitigan lamang silang dalawa. Ang matanda ay parang may nakita. Isang bagay na mas malalim sa mga salitang binitiwan. Nakita niya ang walang pag-iimbot na sakit sa mga mata ni Elara at ang makasariling galit sa mga mata ni Katrina. Nang makaalis na si Katrina, bumaling si Don Ricardo kay Elara. Magkano ang sweldo mo sa pinagtatrabahuhan mo? Tanong nito. Ang boses ay kalmado na. Nagulat si Elara. Po? Triplehin ko. Manatili ka dito. Alagaan mo si Marco. Hindi ito isang pakiusap. Isa itong utos. Walang lakas na tumanggi si Elara. Kailangan niya ng pera para sa kanyang pag-aaral at marahil ito na ang pagkakataon para makatakas siya sa anino ng kanyang kapatid. Dinala siya ng isang katulong sa silid ni Marco. Ito ang unang pagkakataon na makikita niya ito ng personal. Kumatok siya ng marahan bago pumasok. Nakaupo si Marco sa isang wheelchair, nakatalikod sa pinto at nakatingin sa labas ng bintana. Ang likod nito ay malapad pa rin at matipuno, ngunit may isang aura ng pagkatalo na bumabalot dito. Sir Marco? Mahinang sabi ni Elara. Dahan-dahan itong lumingon. Ang gwapong mukha na nakita niya sa TV ay nandoon pa rin, ngunit ang mga mata nito ay wala ng buhay. Puno ito ng sakit at galit. Nang makita siya nito, kumunot ang noo nito, na para bang sinusubukang alalahanin kung sino siya. At pagkatapos, isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mga labi nito. Ipinadala ka niya, tama? Malamig na tanong nito. Ang bawat salita ay may bahid ng pangungutya. Nalito si Elara. Po? Sino po? Huwag ka nang magmaang-maangan, sabi ni Marco. Ang boses ay tumaas ng bahagya. Si Katrina. Sino pa ba? Siguro naawa siya sa kalagayan ko, kaya nagpadala siya ng isa sa mga utusan niya para asikasuhin ako. Para hindi masyadong halata ang pag-abandona niya sa akin. Tumama sa puso ni Elara ang mga salitang iyon. Hindi dahil sa akusasyon, kundi dahil sa sakit na naririnig niya sa boses ng lalaki. Hindi po,
Hindi po ako ipinadala ni ate. Mahinang paliwanag niya. Pero hindi na nakinig si Marco. Ang galit niya sa mundo, ang galit niya kay Katrina, ay nabaling lahat sa kaharap niya ngayon. Sa babaeng kahawig nito, ngunit isang mas maputlang bersyon. Hindi ko kailangan ng awa mo o ng kahit sino man sa inyo. Mariin niyang sabi. Ang mga mata ay nagbabaga. Naiintindihan mo ba? Tumangulang si Elra, hindi magawang magsalita. Umalis ka na. Utos ni Marco. Ibinaling muli ang kanyang wheelchair paharap sa bintana. Isang malinaw na pagtatapos sa kanilang usapan. Hindi kumibo si Elara. Nakatayo lang siya roon. Nararamdaman ang bigat ng katahimikan sa silid. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga balikat ni Marco. Hindi ito galit. Ito ay pagtangis ng isang taong nawalan ng lahat. Sa halip na umalis, dahan-dahan siyang lumapit sa isang mesang puno ng mga gamot at isang baso ng tubig. Maingat niyang inayos ang mga ito sa isang tray. Oras na po para sa gamot ninyo, Sir Marco. Sabi niya. Ang boses ay malumanay, ngunit may diin. Inilapag niya ang tray sa isang maliit na lamesa sa tabi nito. Hindi lumingon si Marco, ngunit naramdaman ni Elara ang kanyang pagtigil. Hindi mo ba ako narinig? Sinabi kong umalis ka na. Pag-uulit nito, mas mababa, ngunit mas mapanganib ang tono. Napabuntong hininga si Elara. Narinig ko po kayo, sagot niya. Pero hindi po ako pwedeng umalis. Trabaho ko po ang alagaan kayo. At trabaho ko pong siguraduhin na iniinom ninyo ang gamot ninyo. Humarap si Marco sa kanya. Ang mukha ay puno ng pagtataka at iritasyon. Hindi siya sanay na may sumasagot sa kanya ng ganoon. Sino ka ba sa akala mo? Tinitigan siya ni Elara ng diretso sa mata. Ang takot ay napalitan ng isang kakaibang katatagan. Ako po si Elara at ako po ang magiging nurse ninyo simula ngayon. Isang malamig na katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Isang labanan ng dalawang kalooban. Isang sirang prinsipe at isang simpleng babae na walang ibang dala kundi ang kanyang tungkulin at isang pusong puno ng habag. Sa huli, si Marco ang unang umiwas ng tingin na pabuntong hininga sa pagkatalo. Gawin mo ang gusto mo, bulong nito, bago muling tumingin sa labas ng bintana. At sa unang pagkakataon, mula nang pumasok siya sa silid na yon, nakita ni Elara ang isang maliit na bitak sa pader na itinayo ni Marco sa paligid ng kanyang sarili. At alam niya, kahit gaano pa kahirap, na kailangan niyang makahanap ng paraan para makapasok. Nakatayo si Don Ricardo sa harap ng dingding na puno ng mga monitor sa kanyang pribadong opisina. Ito ang kanyang kaharian, ang puso ng Alonso Realty, kung saan nakikita niya ang lahat ng nangyayari. Ngunit sa mga araw na ito, hindi ang presyo ng lupa o ang takbo ng stock market ang kanyang pinapanood. Sa pinakamalaking screen, nakikita niya ang silid ng kanyang anak na si Marco. Isang CCTV camera ang nakatutok dito 24/7. Nakita niya ang kanyang anak. Nakaupo pa rin sa wheelchair habang pilit na pinapakain ni Elara ng lugaw. Nakita niya kung paano marahas na tinabig ni Marco ang kamay ni Elara. Dahilan para tumapon ang mainit na lugaw sa uniforme ng dalaga. Sa halip na magalit o umiyak, nakita ni Don Ricardo kung paano kalmadong pinunasan ni Elara ang kanyang sarili. At pagkatapos ay tahimik na naglinis ng kalat sa sahig. Pagkatapos ay kumuha ito ng bagong mangkok at muling lumapit kay Marco na may parehong tiyaga at pasensya. Napahawak si Don Ricardo sa kanyang baba. May isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya habang pinapanood iyon. Naalala niya ang kanyang nakaraan. Si Helena, ang babaeng minahal niya ng labis, ngunit ninakawan lang pala siya at halos pabagsakin ang kanyang kumpanya. Simula noon, isinumpa niya sa sarili na hindi na muling maloloko ang sinuman sa mga Alonso. Kaya nang mangyari ang aksidente, nakita niya ito bilang isang pagkakataon
Isang malupit ngunit kinakailangang pagsubok. Isang kumatok sa pinto ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok ang kanyang pinagkakatiwalaang investigador, si Mr. Tan. Don Ricardo, bati nito sabay abot ng isang brown envelope. Narito na po ang lahat ng impormasyong ipinahanap ninyo tungkol kay Katrina Santos. Binuksan ni Don Ricardo ang envelope at binasa ang mga dokumento. Napataas ang kanyang kilay. Milyon-milyong piso ang utang sa credit card, mga pautang na hindi nababayaran, at ang kanyang pamumuhay ay lampas na sa kanyang kinikita bilang isang influencer. Basa niya ng malakas. Kaya pala ganoon na lang siya, kadesperadang pakasalan si Marco. Opo, sir, sagot ni Mr. Tan. At may isa pa po, ang aksidente. Bumigat ang hangin sa loob ng opisina. Ano ang tungkol doon? Tanong ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay naging seryoso. Ang mga unang ulat ng pulisya ay nagsasabing isang hit and run ang nangyari. Isang hindi kilalang sasakyan ang bumangga sa kotse ni Sir Marco, pero may nakita kaming bagong ebidensya. Inilabas ni Mr. Tan ang isang larawan. Isang malabong kuha mula sa isang dashcam ng ibang sasakyan na nasa malayo noong gabing iyon. Nakikita ang isang pulang sports car na mabilis na umaalis sa lugar ng aksidente. Ang ganitong modelo ng sasakyan ay bihira sa Pilipinas, Don Ricardo. Iilang tao lang ang may kakayahang magkaroon nito. Tinitigan ni Don Ricardo ang larawan. Isang kakaibang kutob ang nararamdaman niya. Isang kutob na mas maitim pa sa kanyang inaasahan. Alamin mo kung kanino nakarehistro ang sasakyang yan. Utos niya. At Mr. Tan, yes sir? Siguraduhin mong walang ibang makakaalam nito, lalo na si Marco. Tumango ang investigador at umalis. Bumaling muli si Don Ricardo sa monitor. Nakita niya si Marco na sa wakas ay kumakain na ng lugaw, kahit paunti-unti, habang si Elara ay nakaupo sa tabi nito, nagbabasa ng isang libro. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Don Ricardo ang isang maliit na kislap ng pag-asa. Marahil, sa gitna ng lahat ng kasinungalingang ito, may isang bagay na totoo ang umuusbong. Ngunit ang kislap na yon ay mabilis ding natabunan ng takot. Kung ang kanyang hinala ay tama tungkol sa pulang kotseng iyon, hindi lang puso ni Marco ang nasa panganib, kundi ang buong buhay nila. Ang mundo ni Marco ay lumiit mula sa malawak na lupain ng Alonso Realty patungo sa apat na sulok ng kanyang silid. Ang tanging bintana niya sa labas ay ang screen ng kanyang tablet, at ang mundong iyon ay isang impyerno. Bawat araw, ang social media feed niya ay binobomba ng mga larawan at balita tungkol kay Katrina. Ngunit hindi na ang pangalan niya ang laging katabi nito. Katrina Santos, nakitang magkasama sa isang charity ball, ang business tycoon na si Leo Valderrama. Leo Valderrama, ang bagong hari sa buhay ng social media reyna. Sources say na si Valderrama ang bagong investor sa lifestyle brand ni Katrina. Nakita ni Marco ang mga larawan. Si Katrina nakangiti ng mas matamis pa kaysa noong sila pa. Si Leo Valderrama, isang lalaking matikas, may kumpiyansa sa sarili, nakapatong ang kamay sa baywang ni Katrina na parabang pag-aari na niya ito. Isang nag-alab na galit ang kumulo sa loob ni Marco. Galit sa sarili dahil sa kanyang kapansanan. Galit kay Katrina sa bilis nitong makalimot. At galit sa lalaking yon na umagaw sa lahat ng dapat ay sa kanya. Sa sobrang galit, ibinato niya ang tablet sa pader. Ang tunog ng nabasag na screen ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Pumasok si Elara, nag-aalala ang mukha. Nakita niya ang wasak na tablet sa sahig at ang nanginginig na kamao ni Marco. Wala siyang sinabi. Kinuha lang niya ang walis at dustpan at tahimik na nilinis ang niyang mga bubog. Ang simpleng gawain na yon ay may dalang kakaibang kapayapaan sa magulong isip ni Marco. Bakit ka pa nandito? Tanong ni Marco. Ang boses ay pagod na.
Hindi ka ba napapagod sa akin? Sa galit ko? Huminto si Elara sa paglilinis at tumingin sa kanya. Napapagod po, tapat niyang sagot. Pero mas nakakapagod po sigurong mag-isa. Ang simpleng sagot na yon ay tumago sa puso ni Marco. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Elara hindi bilang anino ni Katrina, hindi bilang isang bayarang tagapag-alaga, kundi bilang isang tao. Pasensya na, sabi niya. Ang mga salita ay halos pabulong. Hindi sumagot si Elara. Sa halip, lumapit ito sa kanya. May dalang isang baso ng tubig. Okay lang po. Pero sa susunod, baka una na lang po ang ibato ninyo. Mas mura. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Isang tunay na ngiti. Ang una mula noong mangyari ang aksidente. Naging gawin na nila iyon. Ang mga pagsabog ng galit ni Marco ay sasalubungin ng tahimik na presensya ni Elara. Ang mga araw ng kanyang pananahimik ay babasagin ng mga kwento ni Elara tungkol sa mga pasyente niya sa nursing home. Isang gabi, habang tinutulungan siya ni Elara na umupo ng maayos sa kama, nagtanong siya, "Bakit mo gustong maging nurse?" Nagulat si Elara sa tanong. "Gusto ko pong makatulong. Noong bata po kasi ako nagkasakit ang lola ko. Nakita ko kung paano siya inalagaan ng mga nurse sa ospital. Sila ang nagbigay sa amin ng pag-asa. Noong mga panahong akala namin ay wala na." Nakita ni Marco ang kislap sa mga mata nito habang nagkukwento. Isang kislap ng tunay na pangarap. Malayo sa artipisyal na kislap na nakikita niya dati sa mga mata ni Katrina kapag pinag-uusapan nito ang tungkol sa followers at engagement. Naramdaman ni Marco ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Paghanga. "Matutupad mo rin yan," sabi niya. "Sigurado ako." Ngumiti si Elara, isang ngangiting nagpainit sa malamig na silid. At sa sandaling iyon, hindi na naisip ni Marco ang babaeng nasa social media. Ang tanging nakikita niya ay ang babaeng nasa harap niya na may dalang baso ng tubig at isang pusong puno ng pangarap. Pero ang kapayapaan ay panandalian lang. Kinabukasan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Katrina. Nakatayo ito sa pintuan ng silid ni Marco. Suot ang isang mamahaling damit. Ang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. "Marco, baby, I just came to get my things." Malambing nitong sabi. Pero ang mga mata nito ay hindi nakatingin kay Marco. Nakatutok ito kay Elara na nag-aayos ng mga gamot ni Marco sa tabi. Lumapit si Katrina kay Elara. "Salamat sa pagbabantay sa kanya, ha?" sabi nito. Ang boses ay parang isang ahas na gumagapang. "Pero huwag kang masasanay." "Ate." "Huwag mo akong tawaging ate," putol ni Katrina. "At huwag na huwag mong iisipin na dahil inaalagaan mo siya, may lugar ka na sa pamilyang ito. Tandaan mo kung saan ka nanggaling. Isang pagkakamali. Isang anino. At kahit anong gawin mo, hanggang dyan ka na lang." Ang bawat salita ay isang dagok na humampas hindi lang kay Elara, kundi pati na rin kay Marco na nakikinig sa lahat. Ang mga salita ni Katrina ay parang laso na nakumalat sa buong sistema ni Elara. Kahit matagal nang nakaalis ang kanyang kapatid, ang sakit ay nanatili. Isang pagkakamali, isang anino. Ito ang mga salitang humubog sa kanyang buong buhay. Ang bulong-bulungan ng mga kamag-anak, ang mapanuyang tingin ng kanyang ina-inahan, ang patagong pag-iyak ng kanyang sariling ina bago ito pumanaw. Naramdaman niya ang pamilyar na pagbigat ng kanyang dibdib, ang pagnanais na magtago sa isang sulok kung saan walang makakakita sa kanya. "Huwag mo siyang pakinggan." Ang boses ni Marco ang pumutol sa kanyang masasamang isipin. Nakatingin ito sa kanya, hindi na may awa, kundi may pag-unawa. "Elara," pag-uulit nito, "tumingin ka sa akin." Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. "Hindi ka anino.
mariing sabi ni Marco. At lalong hindi ka isang pagkakamali. Sa hindi malamang dahilan, ang mga salitang yun na nagmula sa lalaking ilang linggo lang ang nakalipas ay ayaw man lang siyang makita. Ay may bigat na bumura sa lahat ng sakit na dala ng sinabi ni Katrina. Pero bago pa man siya makasagot, ginawa ni Marco ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Labas! Sigaw nito. Ang boses ay dumagundong sa buong silid. Kunin mo ang mga basura mo at umalis ka na dito. Nagulat si Elara. Akala niya ay siya ang pinapaalis nito. Ngunit nakita niyang nakatingin si Marco sa pintuan kung saan nakatayo pa rin si Katrina, na ngayon ay gulat na gulat sa kanyang reaksyon. Ano? Hindi mo ba narinig? Umalis ka na at huwag na huwag ka nang babalik dito. Walang nagawa si Katrina kundi ang mamulang umalis. Dala ang kanyang mga designer bags na ngayon ay parang mga basura sa paningin ni Marco. Nang sila na lang ulit ang natira, isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Si Elara ay nakatayo pa rin, hindi makapaniwala sa nangyari. Ipinagtanggol siya. Sa buong buhay niya, ngayon lang may gumawa niyon para sa kanya. Salamat, pabulong niyang sabi. Wala yon, sagot ni Marco. Medyo hingal pa sa kanyang pagsigaw. Ayoko lang ng basura sa kwarto ko. Sa kabila ng sitwasyon, napangiti si Elara. Simula ng araw na yon, isang bagong ugnayan ang nabuo sa pagitan nila. Hindi na lang ito pasyente at tagapag-alaga. Naging magkaibigan sila. Sa gabi, pagkatapos ng kanyang mga tungkulin, nauupo si Elara sa tabi ng kama ni Marco. Hindi para magbasa ng libro para sa kanya, kundi para mag-aral para sa kanyang sarili. Ano yan? Tanong ni Marco isang gabi, habang nakatingin sa makapal na libro ng Anatomy and Physiology. Nanghiram lang po ako sa library. Gusto ko lang mag-advance reading sakaling makapag-aral na ulit ako. Sagot niya. Kinabukasan may isang delivery na dumating para kay Elara. Isang malaking kahon. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang set ng mga bagong medical textbooks. Ang pinakabagong edisyon. May kasama itong isang maliit na card para mas mabilis mong maabot ang pangarap mo. Naramdaman ni Elara ang pag-init ng kanyang mga mata. Walang sino man ang nagbigay ng ganitong halaga sa kanyang mga pangarap. Pumasok siya sa silid ni Marco, dala ang mga libro. Marco, hindi ko ito matatanggap. Sobrang mahal nito. Isipin mo na lang na bayad ko yan sa pagtitiis mo sa ugali ko, sabi ni Marco, na kunwari ay hindi interesado. Tsaka kailangan ko ng isang magaling na nurse, kaya bilisan mo nang mag-aral. Hindi na napigilan ni Elara ang kanyang mga luha. Ngunit ngayon, ito ay mga luha ng kaligayahan. Isang gabi, habang nag-uusap sila, naitanong ni Elara ang tungkol sa pamilya nito. Ikinuwento ni Marco ang tungkol sa kanyang ina na maagang pumanaw. Mabait siya at maalaga. Katulad mo, sabi ni Marco. Halos pabulong. Habang tinutulungan niya itong humiga, aksidenteng nagdikit ang kanilang mga kamay. Isang kuryente ang gumapang sa braso ni Elara. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay at hindi ito binitiwan. Salamat, Elara, sabi niya. Ang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. Salamat dahil hindi ka umalis. Ang puso ni Elara ay tumibok ng napakabilis. Ang paghanga ay naging pagmamahal, ngunit kasabay nito ang takot. Paano niya mamahalin ang isang taong mula sa ibang mundo? Isang taong minsan nang nagplano ng kinabukasan kasama ang kanyang kapatid. Ang takot na yon ay lalong lumaki ng isang araw. Habang nag-aayos siya ng mga gamit sa study table ni Marco, may nalaglag siyang isang folder. Nang damputin niya ito, bumukas ito at tumambad sa kanya ang isang architectural plan. Isang magandang bahay na may malawak na hardin. At sa ibaba nito, ang sulat kamay ni Marco. Our future home for Katrina. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Elara.
Isang paalala. Isang malupit na paalala na siya ay pumasok lang sa buhay ni Marco dahil may umalis. At marahil, sa puso nito mayroon pa ring nakatira. Gabi na ngunit gising pa rin ang diwa ni Don Ricardo. Sa harap niya ay ang isang bote ng mamahaling alak, ngunit hindi niya ito magawang inumin. Masyadong mabigat ang kanyang iniisip. Pinapanood niya sa monitor ang kanyang anak. Nakita niya ang namumuong pagtitinginan sa pagitan ni Marco at Elera. Isang bahagi niya ang natutuwa. Ito ang pruweba na tama ang kanyang ginawa. Ngunit isang bahagi niya ang kinakabahan. Ang pundasyon ng relasyong ito ay binuo sa isang malaking kasinungalingan. Ang kanyang kasinungalingan, isang tawag sa kanyang secured line, ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Si Mr. Tan. Don Ricardo, may balita na po ako. Sabi ng investigador sa kabilang linya. Ang boses nito ay may kakaibang bigat. Ano yon? Ang pulang sports car. Kinumpirma ng aking source sa LTO. Nakarehistro ito sa ilalim ng isang kumpanya. Anong kumpanya? Tanong ni Don Ricardo. Nararamdaman ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Nag-atubili saglit si Mr. Ratan. Valderrama Holdings, sir? Parang isang malakas na suntok sa sikmura ang naramdaman ni Don Ricardo. Valderrama. Leo Valderrama. Ang lalaking nang ngayon ay laging kasama ni Katrina, ang kanyang pinakamalaking karibal sa negosyo. Biglang nag-ugnay ang lahat ng piraso sa kanyang isipan. Hindi ito isang simpleng hit and run. Hindi ito isang simpleng pagtataksil. Ito ay isang planadong pag-atake. Posible kayang bulong niya sa sarili. Posible kayang sinadya ang aksidente? Hindi pa po natin yan masasabi, sir. Sagot ni Mr. Tan. Pero masyadong malaki ang pagkakataon para maging isang coincidence lang. Napaupo si Don Ricardo. Ang kanyang simpleng plano para subukin ang isang babae ay nagbukas ng isang kahon ng mga ahas. Si Leo Valderrama ay hindi lang isang oportunista na umagaw sa nobya ng kanyang anak. Isa itong kaaway na handang pumatay para makuha ang gusto niya. At ngayon, ang kanyang anak na si Marco na walang kamalay-malay ay nasa gitna ng panganib na ito. Isang desisyon ang nabuo sa isip ni Don Ricardo. Isang desisyon na kailangan niyang gawin para protektahan ang kanyang pamilya. Tumingin siya sa monitor kung saan mahimbing na natutulog si Marco. Sa tabi nito ay si Elera, nakatulog sa silya habang nagbabantay. Ang isang libro ay nakapatong sa kanyang dibdib. Isang imahe ng kapayapaan sa gitna ng paparating na bagyo. Hindi. Hindi pa niya maaaring sabihin kay Marco. Masyado pa itong marupok. Ang galit nito ay maaaring maging kapahamakan nilang lahat. Kailangan niya munang mangalap ng mas matibay na ebidensya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang lumang kaibigan, isang doktor, na dalubhasa sa physical therapy. Miguel, sabi niya, kailangan ko ng tulong mo. Isang bagay na kailangang manatiling sikreto sa pagitan nating dalawa. Ano yon, Ricardo? Gusto kong simulan ang therapy ng anak ko dito sa bahay. Sa gabi, kung kailan tulog na ang lahat. Walang sino man ang dapat makaalam. Pero akala ko ba, basta't gawin mo na lang. Putol ni Don Ricardo. Sabihin mo sa akin kapag handa ka na. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam niya ay bahagyang gumaan ang kanyang pasanin. Mayroon na siyang plano. Palalakasin niya si Marcos sa lihim. At kapag dumating ang tamang panahon, sabay silang haharap sa kanilang mga kaaway. Kinagabihan, habang pinaplano niya ang mga susunod na hakbang, muli siyang tumawag sa kanyang opisina para kumustahin ang takbo ng kumpanya. Naka-speakerphone ang kanyang telepono. Habang kausap niya ang kanyang sekretarya, hindi niya namalayan na may isang anino na dumaan sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanyang opisina. Si Elara, pauwi na sana mula sa kusina matapos kumuha ng isang basong tubig.
Siguraduhin mong walang makakaalam tungkol sa therapy, lalo na si Elara. Narinig niyang sabi ni Don Ricardo sa kausap nito sa telepono. Napahinto siya, nagtago sa dilim. Hayaan mo munang isipin ng lahat, pati na rin ng bata, na talagang lumpo siya. Ito ang pinakamagandang paraan para maprotektahan siya sa ngayon. Nanlamig ang buong katawan ni Elara. Ang baso ng tubig ay nalaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay, ngunit walang tunog itong ginawa dahil bumagsak ito sa makapal na karpet. Hayaan mo munang isipin na talagang lumpo siya. Isang kasinungalingan. Ang lahat ng ito, ang pag-aalaga niya, ang sakit ni Marco, ang namumuong pagtitinginan nila. Lahat ay nakatayo sa isang pundasyon ng panloloko. At ang arkitekto ng lahat ng ito ay ang ama mismo ni Marco. Ang buhay ni Katrina Santos ay isang perpektong larawan na maingat na binuo para sa Instagram. Bawat ngiti, bawat OOTD, bawat inspirational quote ay kinakalkula para makakuha ng likes at followers. Ngunit sa likod ng filter, ang katotohanan ay malayo sa perpekto. Nakatayo siya ngayon sa harap ng salamin ng kanyang marangyang condo unit, isang unit na ilang buwan na niyang hindi nababayaran. Ang mga tawag mula sa bangko ay hindi na niya sinasagot. Ang mga credit card niya ay malapit nang ma-max out. Ang pagpapakasal kay Marco Alonso ang dapat sanang solusyon sa lahat ng iyon. Ang susi sa isang buhay na walang hangganang karangyaan. Ngunit ang susi na iyon ay biglang nawala ng silbi ng ang isang mayamang tagapagmana ay naging isang lumpong pabigat. Kasalanan niya. Sigaw ng isang boses sa kanyang isip. Kung hindi lang siya naging baldado, hindi sana ako aabot sa ganito. Ang pag-ibig para kay Katrina ay isang transaksyon. At ang deal niya kay Marco ay biglang nalugi. Kaya't nang dumating si Leo Valderrama, para siyang isang anghel na bumaba mula sa langit. Gwapo, makapangyarihan, at higit sa lahat, mas mayaman pa kay Marco. Mabilis niyang ginamit ang kanyang alindog para makuha ang atensyon nito. Nasa isang mamahaling restaurant sila ngayon. Ang mga diamanteng hikaw na regalo ni Leo ay kumikinang sa kanyang mga tainga. "You look troubled, my dear," sabi ni Leo habang hinihimas ang kanyang kamay. Ang mga mata nito ay matalas, laging nagmamasid, laging nagkakalkula. "It's nothing," pagsisinungaling ni Katrina. "Iniisip ko lang ang kawawang si Marco." Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Leo. "Huwag mo na siyang isipin. Ang isipin mo ay ang kinabukasan natin. Ang Valderrama Santos Empire." Pero alam ni Katrina na hindi ganoon kadali. Ang anino ng mga Alonso ay nakabuntot pa rin sa kanya. Ang kahihiyan na idinulot ng pag-abandona niya kay Marco ay nagsisimula ng makaapekto sa kanyang brand. May mga followers siyang tumatawag sa kanya na "The Gold Digger." Kailangan niyang baliktarin ang sitwasyon. Kailangan niyang patunayan sa mundo na siya ang biktima, hindi ang kontrabida. "Leo," malambing niyang sabi, "may mga nalalaman ako tungkol sa Alonso Realty, mga kahinaan nila, mga sikreto, mga bagay na narinig ko noong kami pa." Biglang nag-iba ang tingin ni Leo. Nawala ang paglalambing at napalitan ng matalas na interes ng isang negosyante. "Talaga? Anong mga bagay?" At nagsimula siyang magkwento tungkol sa isang malaking land deal na pinaplano ng mga Alonso na medyo alanganin, tungkol sa mga internal conflicts sa board of directors, mga impormasyong walang halaga sa kanya noon, ngunit ngayon ay parang mga gintong bala. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang pagkislap ng kasakiman sa mga mata ni Leo. Kinabukasan, isang sikat na financial blogger, isang blogger na may utang na loob kay Leo, ay nag-post ng isang mapanuring artikulo. Ang Alonso Realty ba ay papalubog na barko? Isang malalim na pagsusuri sa mga nakatagong problema ng higanteng kumpanya. Kumalat ito na parang apoy.
Ang stock price ng Alonso Realty ay agad na bumagsak. Napanood ni Katrina ang lahat mula sa kanyang kondo. Isang ngiti ng tagumpay ang nasa kanyang mga labi. Ito na ang kanyang ganti. Ngunit hindi pa siya tapos. Ang pagbagsak ng kumpanya ay isa lang bahagi. Kailangan niyang sirain ang pamilya mula sa loob. Kailangan niyang tanggalin ang nag-iisang bagay na nagbibigay ng lakas kay Marco ngayon. Si Elra. Gusto kong malaman ang lahat ng nangyayari sa loob ng mansyon, sabi ni Leo sa kanya isang gabi. We need eyes and ears inside. Paano? Hindi ba't may kapatid ka doon? Tanong ni Leo, na parang nagbabasa ng kanyang isip. Ang sabi mo, sanay siyang utusan. Isang masamang ideya ang nabuo sa isipan ni Katrina. Isang ideya na kasing talim at kasing kamandag ng isang ahas. Kinontak niya si Elra at nakipagkita sa isang tahimik na coffee shop. Umarte siyang nagsisisi, umiiyak at humihingi ng tawad. Patawarin mo ako, Elra. Masyado lang akong nasaktan. Nabulag ako ng sakit. Sabi niya, habang hawak ang kamay ng kapatid. Inilabas niya ang isang makapal na sobre. Heto, tanggapin mo. Pampasensya sa lahat ng nagawa ko. At para na rin sa pag-aaral mo. Tinitigan ni Elara ang sobre, nag-aalangan. Please, pagmamakaawa ni Katrina. At kung okay lang, baka naman pwede mo akong balitaan paminsan-minsan tungkol kay Marco? Nag-aalala lang talaga ako sa kanya. Alam niyang mahina ang puso ni Elara. Alam niyang madali itong makuha sa awa. Sige na, Elara, para na rin sa akin, para gumaan ang loob ko. Hindi niya alam na ang bawat galaw niya, ang bawat salita, ay isang hakbang papalapit sa kanyang sariling pagkawasak. Sa isang tagong bahagi ng mansyon, sa loob ng isang silid na ginawang pansamantalang gym, nagaganap ang isang himala. Pawis na pawis si Marco, ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay sumisigaw sa sakit. Nakakapit siya ng mahigpit sa 2 parallel bars. Sa tabi niya, ang kanyang therapist na si Miguel ay nagbibigay ng mga salitang pampalakas ng loob. Isa pa, Marco. Kaya mo yan. Itulak mo ang sarili mo. Gamit ang lahat ng kanyang natitirang lakas, itinaas ni Marco ang kanyang sarili at sinubukang ihakbang ang kanang paa. Nanginginig ito, ngunit gumalaw. 1 pulgada, 2 pulgada. Napangiti siya. Pagkatapos ng linggo-linggong lihim na therapy, ito na ang pinakamalayo niyang narating. Malapit na. Malapit na niyang mabawi ang kanyang buhay. Ang tanging nagpapanatili sa kanyang pag-asa sa mga gabing puno ng sakit ay ang isang pangalan, Elra. Gusto niyang sorpresahin ito. Gusto niyang sa paggising nito isang araw. Tatayo siya mula sa wheelchair at yayayain itong sumayaw. Ang larawang yon, sa kanyang isip ang kanyang gasolina. Ngunit kasabay ng kanyang lihim na paggaling ay ang unti-unting pagbagsak ng mundo sa labas ng kanyang silid. Ang kumpanya, ang Alonso Realty, ang legasiya ng kanyang pamilya ay inaatake. Naririnig niya ang mga tensyonadong pag-uusap sa telepono ng kanyang ama. Nakikita niya ang pag-aalala sa mga mukha ng mga katulong. Ang mga headlines sa balita ay parang mga sundang na tumatarak sa pangalan ng kanilang pamilya. Isang hapon, habang pauwi siya mula sa kanyang therapy session, dahan-dahan siyang naglalakad sa hallway gamit ang isang saklay. Sinisigurong walang makakakita sa kanya. Papalapit na siya sa hardin nang marinig niya ang 2 pamilyar na boses. Si Elara at si Katrina. Nagtago siya sa likod ng isang malaking halaman. Hindi niya gustong makita ni Katrina, ngunit ang narinig niya ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Heto, tanggapin mo, narinig niyang sabi ni Katrina, para sa pag-aaral mo. Ate, hindi ko po ito matatanggap. Sagot ni Elara, ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Sige na,
At balitaan mo ako paminsan-minsan tungkol kay Marco, ha? Sumilip si Marco mula sa kanyang pinagtataguan. Nakita niya ang isang makapal na sobre na iniaabot ni Katrina kay Elara. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha ni Elara. Hindi niya narinig ang pagtanggi ni Elara. Ang tanging narinig niya ay ang mga huling salita nito bago ito nagmamadaling umalis, hawak ang sobre. Ate, hindi ko alam kung anong sasabihin. Para kay Marco, ang mga salitang yon ay isang pag-amin. Isang matinding kirot ang tumagos sa kanyang puso. Mas masakit pa sa anumang sakit na naramdaman niya sa kanyang therapy. Pera. Yun lang pala ang katapat ng lahat. Ang pag-aalaga, ang mga ngiti, ang mga kwentuhan. Lahat ay may presyo. Gumuho ang kanyang mundo. Ang babaeng inakala niyang naiiba ay katulad lang din pala ni Katrina. Katulad lang din ng lahat. Nang gabing iyon, bumalik siya sa pagiging Marco na unang nakilala ni Elara. Malamig, malayo, puno ng galit. Pumasok si Elara sa kanyang silid, dala ang kanyang hapunan, ang muka ay masaya at walang kamalay-malay. Marco, may maganda akong balita. Nakita ko kanina si ate at... Magkano? Putol ni Marco. Ang boses ay walang emosyon. Natigilan si Elara. Ano? Magkano ang bayad niya sa'yo? Tanong ni Marco. Tinititigan siya ng mga matang puno ng sakit at pagkasuklam. Magkano ang presyo mo para maging espiya niya, para lokohin ako? Hindi makapagsalita si Elara. Ang gulat at sakit ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Hindi totoo yan. Nakita ko kayo, sabi ni Marco. Nakita ko ang pera. Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Elara. Nanginginig ang kanyang mga labi habang sinusubukan niyang magpaliwanag, ngunit walang salitang lumalabas. Lumapit siya sa wheelchair ni Marco. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Inilahad niya ang kanyang kamay para hawakan ito. Marco, pakiusap. Maniwala ka sa akin. Pero tinabig ni Marco ang kanyang kamay. Huwag mo akong hawakan, sabi niya. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Nandidiri ako sa'yo. Lumabas si Elara ng silid. Tumatakbo habang humahagulgol. Naiwan si Marco sa dilim mag-isa. Ang himala ng kanyang mga unang hakbang ay nawalan ng saysay. Dahil ang babaeng gusto sana niyang unang lapitan ay ang siya rin palang sumira sa kanyang puso sa pangalawang pagkakataon. Ang bawat salita ni Marco ay parang mga bubog na tumusok sa puso ni Elara. Nandidiri ako sa'yo. Umakyat siya sa kanyang maliit na silid sa bahay ng mga katulong. Ang mga hagulgol ay hindi mapigilan. Inilabas niya ang kanyang mga damit mula sa aparador at inilagay sa isang lumang bag. Aalis siya. Hindi na niya kaya ang sakit. Ang buong akala niya ay nakahanap na siya ng isang lugar kung saan siya ay may halaga, kung saan nakikita siya bilang isang tao. Ngunit isang pagkakamali lang pala ang lahat. Bago siya tuluyang umalis, may isang bagay siyang kailangang gawin. Kinuha niya ang sobre ng pera na ibinigay ni Katrina, ang sobre na naging sanhi ng lahat ng ito, at isang piraso ng papel. Sumulat siya. Hindi isang mahabang liham, kundi ilang simpleng salita lamang na naglalaman ng bigat ng kanyang katotohanan. Dahan-dahan siyang bumaba at pumunta sa opisina ni Don Ricardo. Alam niyang nandoon pa ito, abala sa mga problema ng kumpanya. Kumatok siya ng marahan. Pumasok, sabi ng boses sa loob. Nakita niya si Don Ricardo, nakaupo sa kanyang malaking silya. Ang mukha ay pagod at puno ng alalahanin. Hindi nagsalita si Elara. Inilapag lang niya ang sobre at ang nakatuping papel sa ibabaw ng lamesa nito. Yumuko siya bilang paggalang at mabilis na tumalikod para umalis. Sandali, tawag ni Don Ricardo. Huminto si Elara, ngunit hindi lumingon. Kinuha ni Don Ricardo ang papel at binasa ito. Don Ricardo, hindi ko po ito tinanggap.
Isinasauli ko lang po sa inyo para malaman ninyo kung anong klaseng tao ang kapatid ko at kung bakit niya ito ibinibigay. Salamat po sa lahat. Paalam. Elara binuksan ni Don Ricardo ang sobre. Tumambad sa kanya ang makakapal na tali ng pera. Naintindihan niya ang lahat. Isang patibong. At si Marco ay nahulog dito. Saan ka pupunta? Tanong niya. Aalis na po ako. Sagot ni Elara, ang boses ay basag. Napabuntong hininga si Don Ricardo. Maghintay ka sa sala. May kailangan kang malaman. May kailangan kayong parehong malaman. Ilang sandali pa, pumasok si Don Ricardo sa silid ni Marco. Walang sabi-sabi. Inihagis niya ang sobre at ang sulat sa kandungan ng kanyang anak. Basahin mo. Utos niya. Nagtatakang binasa ni Marco ang sulat at pagkatapos ay tiningnan ng pera. Ang mukha niya ay dumaan sa iba't ibang emosyon. Pagkalito, pagtataka, at sa huli, isang matinding pagsisisi na gumuhit sa kanyang buong pagkatao. Hindi niya tinanggap, bulong ni Marco sa sarili. Ibig sabihin, hinusgahan mo siya nang hindi mo alam ang buong katotohanan. Matigas na sabi ni Don Ricardo. Nagpadala ka sa galit mo, tulad ng dati. At ngayon, dahil sa'yo, aalis na ang nag-iisang taong totoong nagmalasakit sa'yo. Parang isang sampal ang mga salita ng kanyang ama. Tumayo si Marco mula sa kanyang wheelchair. Hindi na niya inalintana ang panginginig ng kanyang mga tuhod o ang sakit. Iisa lang ang nasa isip niya. Elara. Kinuha niya ang saklay na nakatago sa gilid ng kanyang kama at nagmamadaling lumabas ng silid. Nakita niya si Elara sa may pintuan. Hawak na ang kanyang bag. Handa nang umalis. Umuulan ng malakas sa labas na para bang nakikidalamhati ang langit sa kanila. Elara. Sigaw niya. Lumingon si Elara. Ang una niyang nakita ay hindi ang mukha ni Marco, kundi ang saklay na gamit nito. Nakatayo ito. Nakatayo si Marco. Ang gulat sa kanyang mga mata ay napalitan ng panibagong sakit. Nakalalakad ka. Pabulong niyang sabi. Nakalalakad ka pala. Ang lahat ng ito, kasinungalingan lang. Hayaan mo akong magpaliwanag, sabi ni Marco. Humahakbang papalapit sa kanya. Bawat hakbang ay isang pakikibaka. Oo, bahagi ito ng plano ni Papa para subukin si Katrina. Pero ang nararamdaman ko para sa'yo, Elara, yun ang totoo. Umiling si Elara. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ko na alam kung ano ang totoo. Nakarating si Marco sa harap niya. Binitiwan niya ang saklay. Nanginginig man, nanatili siyang nakatayo. Patawarin mo ako, sabi niya. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Naging tanga ako. Nabulag ako ng sakit. Hindi na dapat ako nagduda sa'yo. Ikaw ang naging ilaw ko sa gitna ng kadiliman. Huwag mo akong iwan. Pakiusap. Tinitigan ni Elara ang mga mata ni Marco. Nakita niya ang senseridad. Nakita niya ang sakit. At sa kabila ng lahat ng panloloko, nakita niya ang pag-ibig. Marco, alam kong mahirap paniwalaan ang anumang sasabihin ko ngayon, sabi ni Marco. Hinawakan niya ang mga kamay ni Elara, kaya hayaan mong patunayan ko sa gawa. Lumuhod siya. Sa harap ni Elara, isang Marco na hindi nalumpo, hindi na prinsipe, kundi isang lalaking nagmamahal at humihingi ng tawad. Hindi ako mayaman ngayon, Elara. Ang pangalan ng pamilya natin ay sinisira. Ang kumpanya ay nasa panganib. At ang kinabukasan ay hindi sigurado. Wala akong maipapangakong palasyo o kayamanan. Ang tanging maibibigay ko sa'yo ay ang puso ko, ang buong-buo kong puso. Mula sa kanyang bulsa, wala siyang inilabas na diamanteng singsing. Sa halip, kinuha niya ang isang simpleng singsing na yari sa sinululid na kinuha niya mula sa kit ng pananahi ni Elara. Isang bagay na ginawa niya habang nag-iisip dito
sa mga gabing hindi siya makatulog. Elara Reyes, pakakasalan mo ba ako? Hindi bilang tagapagmana ng Alonso Realty, kundi bilang si Marco, isang lalaking natutong umibig ng totoo. Dahil sa'yo, sa gitna ng kanyang mga luha, tumango si Elara, isang tawa na may kasamang iyak ang kumawala sa kanya. Oo, bulong niya. Oo, Marco, oo. Isinuot ni Marco ang singsing na sinulid sa kanyang daliri. Tumayo siya at niyakap ito ng mahigpit. Kinabukasan, sa isang maliit at tahimik na opisina ng huwes, naganap ang isang lihim na kasal. Ang mga saksi lang ay si Don Ricardo at ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado. Pagkatapos ng seremonya, humarap si Don Ricardo sa bagong mag-asawa. Inabot niya sa kanila ang isang folder. Panahon na para malaman ninyo ang buong katotohanan, sabi niya. Panahon na para ipaglaban ang pangalan ninyo. Binuksan ni Marco ang folder. Sa loob, nakita niya ang litrato ng pulang sports car, ang pangalan ni Leo Valderrama, at isang kopya ng isang video. Isang video mula sa isang dashcam noong gabi ng aksidente. Tumingin si Marco kay Elara at pagkatapos ay sa kanyang ama. Ang sakit sa kanyang mga mata ay napalitan ng determinasyon. May utang silang dapat bayaran, sabi ni Marco. At sabay natin itong sisingilin. Ang bulwagan ng Alonso Realty ay puno ng tensyon. Ang mga mamamahayag ay nagkukumpulan. Ang mga kamera ay nakaabang. Ang mga tanong ay nag-uunahan sa hangin. Ito ang araw na sasagutin ng mga Alonso ang mga akusasyon na bumabato sa kanilang kumpanya. Sa harap na hilera, nakaupo si Katrina Santos at Leo Valderrama. Para silang isang hari at reyna na nanonood ng pagbagsak ng isang karibal na kaharian. Ang mga ngiti sa kanilang labi ay puno ng pagwawagi. Nakarating sila doon bilang mga nag-aalalang stakeholders, isang palabas para lalo pang idiin ang mga Alonso sa kahihiyan. Nagsimula si Don Ricardo na magsalita sa entablado. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Sinusubukang pakalmahin ang mga nag-aalalang investor. Naiintindihan namin ang inyong mga agam-agam. Pagsisimula niya, biglang tumayo si Leo Valderrama. Mga agam-agam, Don Ricardo? O mga katotohanan? Ang katotohanan na ang kumpanyang ito ay pinapatakbo ng isang matandang hindi na makasabay sa panahon at ng isang anak na inutil. Nagbulungan ang mga tao. Ngumiti si Katrina, nasisiyahan sa eksena. Ito na ang kanilang sandali. Sino ang magtitiwala sa isang kumpanyang hindi man lang kayang protektahan ang sarili nitong tagapagmana? Dagdag pa ni Leo, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Ako. Isang boses ang pumutol sa lahat ng ingay. Isang boses na pamilyar, ngunit may bagong lakas at awtoridad. Mula sa gilid ng entablado, lumabas ang isang anino. Dahan-dahan itong humakbang patungo sa liwanag. Ang bulungan ay naging isang kolektibong paghinga ng pagkabigla. Si Marco Alonso, nakatayo. Naglalakad ng walang tulong ng saklay o wheelchair. Ang kanyang bawat hakbang ay matatag. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab na nakatutok sa 2 taong, ngayon ay parang nakakita ng multo. Ang mapanuyang nangiti sa mukha ni Katrina ay naglaho, napalitan ng purong pagkasindak. Si Leo naman ay naniga sa kanyang kinatatayuan. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Magandang umaga sa inyong lahat, bati ni Marco sa mikropono. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may lamig na nagpatindig ng balahibo. Patawarin ninyo ang aking pagliban. Medyo abala ako sa aking paggaling. Naglakad siya sa gitna ng entablado. Totoo ang sinabi ni Mr. Valderrama. Nagkaroon ng kahinaan ng aming pamilya at ang kahinaang iyon ay ako. Tumingin siya ng diretso kay Katrina. Naging mahina ako. Nagtiwala ako sa isang babaeng ang pagmamahal ay kasing halaga lang ng presyo ng kanyang susunod na designer bag. Namula ang mukha ni Katrina.
Walang hiya ka. Ngunit sa bawat kahinaan, may natututunang leksyon. Pagpapatuloy ni Marco, hindi pinapansin ang pagsigaw nito. At ang leksyon ko ay ito. Ang tunay na halaga ay hindi nakikita sa kislap ng social media, kundi sa katahimikan ng pag-aalaga. Hindi sa mga pangakong matatamis, kundi sa mga kamay na handang maglinis ng iyong mga sugat. Ibinigay niya ang kanyang kamay sa isang babaeng tahimik na naghihintay sa gilid ng entablado. Umakyat ito at tumabi sa kanya. Simple lang ang suot nito, ngunit ang kanyang presensya ay may dignidad na hindi kayang bilhin ng pera. Si Elara. Mga kaibigan, mga kasama sa industriya, nais kong ipakilala sa inyo ang pundasyon ng aking bagong lakas. Ang babaeng nagturo sa akin kung ano ang tunay na pag-ibig. Ang aking asawa, si Gengara Elara Reyes Alonso. Kung ang pagtayo ni Marco ay isang sorpresa, ang anunsyong ito ay isang bomba. Ngunit hindi pa tapos si Marco. At tungkol naman sa aksidente na naging sanhi ng aking pansamantalang pagliban. Ibinigay niya ang isang senyas sa technical booth, isang malaking screen sa likod ng entablado ang umilaw. Ipinakita nito ang isang video. Malabo. Kuha mula sa dashcam ng isang truck, ngunit malinaw ang ipinapakita. Ang pagbangga ng isang pulang sports car sa sasakyan ni Marco at ang mabilis nitong pag-alis. Ang pulang sports car na yan, sabi ni Marco, habang ang video ay nakapos sa plaka ng sasakyan, ay nakarehistro sa ilalim ng Valderrama Holdings. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Lahat ng mata ay nakatuon kay Leo Valderrama. Isang kasinungalingan, sigaw ni Leo. Pero ang pawis sa kanyang noo ay nagsasabi ng ibang kwento. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga pinto sa likod ng bulwagan. Pumasok ang ilang unipormadong pulis, papalapit sa kinauupuan ni Leo at Katrina. Humarap si Marco sa kanyang dating kasintahan. Ang mukha ni Katrina ay puno ng takot at pagkabigla. Lagi mong gustong maging reyna, Katrina, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay hindi nagalit, kundi puno ng awa. Pero nakalimutan mo ang isang mahalagang bagay. Hinawakan niya ang kamay ni Elara at itinaas ito para makita ng lahat. Ang simpleng singsing na gawa sa sinulid sa daliri nito ay kumislap sa ilalim ng mga ilaw. Mas maliwanag kaysa sa anumang diamante. Ang korona ay hindi para sa mga taong sakim sa yaman. Ito ay para sa mga may pusong ginto. Lumipas ang ilang linggo. Ang iskandalo ay dahan-dahang humupa na parang isang bagyo na nag-iwan ng malinis na kalangitan. Ang video at iba pang matibay na ebidensya ay naging sapat para kasuhan si Leo Valderrama ng frustrated homicide at reckless imprudence. Ang kanyang kaharian ay nagsimulang gumuho. Si Katrina naman, bagamat hindi direktang kasangkot sa aksidente, ay hinarap ang galit ng publiko. Ang kanyang career bilang influencer ay natapos ng biglaan. Ang milyon-milyong followers niya ay napalitan ng milyon-milyong bashers. Ang reyna ay nawalan ng korona at kaharian. Para kay Elara, ang panonood sa pagbagsak ng kanyang kapatid ay hindi nagdulot ng kasiyahan, kundi ng isang mapait na kalungkutan. Sa kabila ng lahat, kapatid pa rin niya ito. Ngunit alam niyang ito ang kinahinatnan ng mga desisyong ginawa nito. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng mga halaman sa hardin ng mansyon, lumapit sa kanya si Don Ricardo. Sa mga nagdaang linggo, nakita niya ang malaking pagbabago sa ama ni Marco. Ang dating tigas ng mukha nito ay napalitan ng isang malumanay na respeto. Elara, hija, sabi nito. Don Ricardo, magalang niyang sagot. Papa na lang o tito, bahagi ka na ng pamilyang ito. Pagtatama nito, isang maliit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. May iniabot itong isang sobre kay Elara. Hindi ito sobre na puno ng pera, kundi isang opisyal na sulat mula sa isang kilalang unibersidad. Binuksan niya ito
Ito ay isang letter of acceptance. Tinanggap siya sa College of Nursing sa ilalim ng isang full scholarship program na pinondohan ng Alonso Foundation. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Pero paano po? Ako ang nag-asikaso, pag-amin ni Don Ricardo. Noong una, ginawa ko ito bilang kabayaran sa lahat ng tulong mo. Ngunit habang tumatagal, nakita ko na karapat-dapat ka talaga dito. Hindi dahil sa amin, kundi dahil sa sarili mo, sa iyong talino at sa iyong puso. Huminga ng malalim si Don Ricardo. Gusto ko ring humingi ng tawad sa panlolo kong idinulot ko. Inakala kong mapoprotektahan ko ang anak ko sa pamamagitan ng pera at mga plano. Pero ikaw ang nagturo sa akin ng isang mahalagang leksyon, Elara. Ang tunay na proteksyon at yaman ay wala sa bangko. Ito ay nasa isang pamilyang nagmamahalan at nagtitiwala sa isa't isa. Niyakap ni Elara ang matanda. Isang yakap ng pagpapatawad at pasasalamat. Salamat po, Papa. Nang gabing iyon, nagkaroon sila ng isang maliit at simpleng salu-salo sa hardin. Wala ng mga press, wala ng mga pekeng ngiti. Tanging sila-sila lang. Habang nagkukwentuhan sila, tumayo si Don Ricardo at itinaas ang kanyang kopita. Isang pagpupugay, sabi niya. Ang boses ay masaya at buo. Sa aking anak na nagpakita ng tunay na lakas at tatag, at sa aking bagong anak na dumating sa aming buhay na parang isang simpleng katulong. Ngunit sa huli ay nagpakita sa aming lahat kung ano ang kahulugan ng pagiging isang tunay na reyna. Tumingin si Don Ricardo kay Elara, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Hindi reyna ng social media o reyna ng kayamanan, kundi ang tunay na reyna ng pamilyang Alonso, isang reyna ng puso at integridad. Nagpalakpakan sila. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Elara at dinala siya sa isang sulok ng hardin kung saan may isang bagong tayong swing. Nakatago sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Naalala mo yung plano ng bahay na nakita mo? Tanong ni Marco. Sinimulan ko nang itayo, pero hindi na para kay Katrina, para sa atin. Umupo si Elara sa duyan at marahang siyang itinulak ni Marco. Isang simpleng bahay lang, pagpapatuloy niya. Walang engranding bulwagan, walang mga chandelier. Isang bahay kung saan pwedeng mag-aral ang isang magaling na nurse at kung saan hihintayin siya ng isang lalaking labis na nagmamahal sa kanya. Tumingala si Elara kay Marco, ang kanyang asawa. Ang mga bituin sa langit ay nagsilbing korona sa kanilang simpleng sandali. Wala na ang takot, wala na ang pag-aalinlangan. Tanging kapayapaan at isang pag-ibig na sinubok ng apoy at naging mas matatag. Hindi niya kailanman pinangarap na maging reyna, ang tanging gusto niya ay maging isang nurse. Ngunit sa pag-ibig na natagpuan niya, naramdaman niyang higit pa siya sa isang reyna. Siya si Elara at iyon ay sapat na. At dito po nagtatapos ang makulay at madamdaming kwento ng pag-ibig ni na Marco at Elara. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyo, aming mga minamahal na tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang pagbuo sa kwentong ito ay isang karanasan na puno ng iba't ibang emosyon. Kasama ninyo akong naluha sa mga sakit na pinagdaanan ni Elara at naramdaman ko ang bigat ng pagsisisi at pag-asa sa puso ni Marco. Ang kwentong ito ay isinulat hindi lang para magbigay ng kilig at drama, kundi para magsilbing isang paalala. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o sa bilang ng followers sa social media. Ito ay nasusukat sa katapatan kapag sinusubok ng panahon, sa lakas ng pagpapatawad sa kabila ng kasinungalingan, at sa kakayahang makita ang tunay na halaga ng isang tao na natatago sa isang simpleng puso.
Sana ang kwento ni na Marco at Elera ay mag-iwan sa inyo ng inspirasyon at pag-asa na sa mundong ito na puno ng pagpapanggap, mayroon pa ring pag-ibig na totoo, dalisay at handang maghintay. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? Aling bahagi ng kwento ang hinding-hindi ninyo malilimutan? Ibahagi po ninyo ang inyong mga komento sa ibaba. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Ito ang inyong manunulat. Laging nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta.